the feast of Saint Joseph, the husband of Mary, no? Pista karon ni Senyor San Jose. Pista karon sa Ojungan. No, kasi nung kaila mamista ta karon sa Ojungan. Og siyempre 19, today 19, no, the feast. We know that no, Joseph is the father, the earthly father of Jesus. And you might say nga, ano duha mga papa ni Ginoong Jesucristo nga enough naman ang iyang langit nun nga amahan. No, again, no, very mysterious kayo ang pamaagi sa Ginoo, but one thing is for sure, God relates to all of us. Ang Ginoo makig-relate gid na kanunay sa ato ang dili gusto sa Ginoo nga magsigita og tagna-tagna ba or kumbaga magsigilan ta og wonder sa atong hunahuna kung giunsa. And God expressed His love for humanity, no, not only through Jesus but even appointing Joseph, as the earthly father of our Savior. Because God, the Father in heaven, wanted to show us unsay kinaiya sa usa ka amahan. No? Pinaagi kang San Jose. Okay? Through Saint Joseph. And in our gospel, the angel of the Lord, appeared to Joseph in a dream and told him about what will happen to Mary. Okay? And tungod, ingon natong ebanghelyo, because Joseph was a righteous man, he did not want to disgrace Mary, okay, the Blessed Mother of our Lord Jesus. Dili niya gusto pagkaulawan ang inahan sa atong Ginoo. Mao na nga gusto na lang niya isikreto nga makigbulag na lang siya. Because he was a righteous man, matarong siya nga tao. Di siya gusto nga makaulawan si Maria. Okay? Unsa di ay characteristics sa usa ka Diyos nun nga amahan. Number 1, He is a protector. No? Ang usa ka Diyos nun nga amahan, no, manalipod, especially sa iyang pamilya. Manalipod sa kamatuoran. No? Pipila naman lang karon ang mga amahan nga kaybaw manalipod, no, sa ilang pamilya. Take note of the gospel. Tungod kay si Joseph, dili niya gusto mapaulawan si Maria. Okay? Gusto na lang niya bulagan, no? Because of that reason, nga dili niya gusto pakaulawan, no? Ang usa ka Dios nun nga amahan, dili gina siya gusto nga maulawan ang iyang pamilya, no? He will not allow his family to be disgraced, especially sa uban, no? Especially mga bana, no? Do not allow nga maulawan ang inyong mga asawa. Okay? Or vice versa. But Joseph showed this. Iyan ang ipakita ni San Jose tungod kay usa siya ka matarong nga tao. So, sayon nga pagsabot, kung ikaw nga usa ka amahan, no, dili ka matarong, dili mo pasabot matarong nga perpekto ka, kung dili naa kay panghunahuna, no, naa kay kahadlok sa Dios ug pagtawad sa Dios, no. Sayon na nimo pakaulawan ang imong pamilya kung dili ka matarong. But if you are a righteous man like Joseph, you would not allow that your family will be disgraced. I remember my father, ningon sa amo sa una nga, ayaw gininyo pakaulawi ang inyong apelido. Kay kanang inyong apelido maunay inyong gidala, no? Kung inyo na pakaulawan, maulawan ang tanan nato nga pamilya, no? Mo na nga dili nato i-allow nga maulawan ang atong pamilya. We should not do something that will humiliate and disgrace the whole family. Okay? Number 2 nga characteristic sa usa ka Diyos nun nga amahan. Okay? He is obedient to God. No? Masinugtanon siya sa Ginoo. Kung si San Jose wala nagmasinugtanon sa Ginoo, okay? Sigurado, no? Sigurado nga di gid matuman ang plano sa Ginoo. Okay? Mingon ta nga matuman yapon Father kay kabubuton mas Ginoo mo'y matuman.
Pero kinsa man ang magbuhat sa kabubuton sa Ginoo, nga kita man nga tao ang magbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Mauna nga ang usa ka Dios nun nga amahan masinugtanon una sa tanan, masinugtanon sa Ginoo. Kay ngano man kung nakita ninyo, no, ang plano sa pagpanalipod kang Maria og sa gisabak niya nga si Jesus, gipadayag sa Ginoo pinaagi sa amahan nga mao si Jose. Mao na nga kamong mga amahan, no, labi na sa mga kalalakinan, puhon nga mahimo pong amahan. We should stand up, no, mubarog kita nga isip nga mga leader sa atong pamilya. Ngano man kay most of the plans nga giandam sa Ginoo para sa atong pamilya, sa ato ipadayag. Na unsaon pagpadayag sa Ginoo kung wala kay pag masinugtanon nga kasing-kasing sa Ginoo, dili ka andam nga maminaw sa Ginoo. Okay? Mo na ingon natong verse 24 sa atong gospel, pag mata ni Jose, iya din gituman kung unsa gisulti sa anghel sa iya. Walay langan. Okay? Ikatulong nga karakteristik sa ikatulong nga karakteristik sa Dios non nga amahan. Okay? He does the will of God. Muhimo siya sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Ngano man, unya walay langay niya nang himuon. Tungod kay mao man na ang iyang misyon. Mga amahan, this is your mission to lead your family and not the other way around. Lahi po ang role sa mga asawa. Pinasahi ang role sa asawa. But even more so sa amahan. But sadly, karon nga panahon, no, pipilan na lang ang mga amahan nga mubarog para sa ilang pamilya, mag-lead sa ilang pamilya, no? Ang ending kagubot, bungkag, ngano man, tungod kay walay klaro nga leadership ang papa, ang amahan. Mao na nga dili malikayan na usahay nga mag-take over, mag-take charge ang asawa sa pag-lead sa pamilya, ngano man, kay kulang sa leadership ang amahan. Walay sense of direction para sa pamilya. No? Usahay man gud ang atong hunahuna nga basta igo lang makatrabaho ta. Maka-provide lang ta sa atong gikinahanglan sa atong pamilya. Mabayaran lang ang atong mga bills. Okay na. Dili na ingana. We should have a sense of direction para sa atong pamilya. Dapat naatay pangandoy, naatay direksyon sa atong pamilya. Unsa may atong gusto may tabo sa atong pamilya. No? Mao nang usahay ang atong mga anak nagkatibulaag, no? Ngano man kay mismo sa ilang pamilya wala nila nakita og nabati nga naay direksyon nga giset para sa ilaha. Mao na usahay ang mga anak bisag unsa nilay panghimuon nagsig-iya lang kuan ba? Sig-iya og pangita og direksyon sa kinabuhi kay walay giset nga direksyon para sa pamilya. Parents, especially fathers, no, trabaho gini sa amahan ang pag-set og direction para sa iyang pamilya. Sama nga trabaho sa simbahan ang pag-set og direction sa katawhan aron nga mosunod sa Ginoo. Okay? O ang ikaupat nga karakteristik sa usa ka Dios nun nga amahan. Okay? Unsa man? Siyempre, gitawag man siya nga Dios nun. So, nakailagit siya Ginoo. Mga bata karon, mga anak karon, sig-iya na lang pangita sa Ginoo. No? Ngano man, kay wala man na-introduce diha sa pamilya ang bahin sa Ginoo. No? Ang uban mga ginikaran karon sige push sa ilang anak, sige paningkamot eskwela kay pag makagraduate na ka ikaw na puy magkuan, ikaw na puy magbuhi namo, no? Mugigo na lang ko mulingkod kay kapoy nako. Ana ba? Dili man nadaotan nga mo-motivate sa atong mga anak. But to motivate them aron nga pag-abot sa panahon nga sila na puy mubuhi sa imo. Sayop man na, ngano man, role man gina sa ginikanan nga mo supply para sa ilang anak. Yes, we can encourage our children to help sa atoa, no? Dili na siya daotan. But to forcefully kanang
put that responsibility upon their shoulders, nga murag, sila na may nahimo nung ginikanan, kay ikaw murag magpakaanak na sad ka, nasayop na pud na. No? Mga igsoon, no, sa akong giingon, Joseph will not be a godly father kung wala siya kaila sa Ginoo. Usay, ang kulang sa atong pamilya, dili ang financial, dili ang material, but it's spiritual. Labaw sa tanan, it's God. Kulang sa pamilya. Well, na-introduce. Muna, ayog katingala, no, ang mga pamilya nga, wala ma-introduce ang Ginoo, ang mga nangdagko ang mga anak, ang mga layaw, no? Ang mga ginikanan maupod, no? Ang ilang pagtanaw sa simbahan, mura ra nagkuan, mura ra nag-usa ka lugar kung asa himuon magpamisa, no? Magpaampo, magpahaya, maura gina magpabunyag nga walay sense of commitment. Pero ang mga amahan nga adunay relasyon sa Ginoo, dili gid na nila ihikaw ang Ginoo sa ilang pamilya. In fact, sila pa mismo ang magdala sa ilang pamilya diha sa simbahan. No? Kung nisulti si San Pablo sa mga asawa, pag masinugtanon kamo or pagtahod kamo sa inyong bana, labaw pod ang bana, no, musubmitar og mutahod sa Ginoo. It's that same principle. Mauna nga ang atong katilingban karon nga panahon, ang atong kalibutan karon, ang pamilya dali ra atakihon nganuman because the fathers are weak. No, huyang ang mga amahan. Kay ang giatupag ra, no, pagpanarbaho, bisyo, pagpadato ug unsa pa na. Dili dautan nga mag-provide ka sa iyong pamilya, dili dautan nga mangandoy ka og mga butang para sa imong pamilya. Pero dapat una sa tanan ang unang pangandoyon sa usa ka amahan para sa iyang pamilya nga ang iyang pamilya mahimo Dios nun pod. Mao ni dapat unang pangandoyon. Kay ngano man, kay kung ang foundation sa pamilya naa sa Ginoo, okay? Kana nga pundasyon, okay? Bisag kusog-kusohon na dili na basta-basta matarog. Ngano man, lig-on. Kay ang kusog nga gikuha sa amahan pagdala sa iyang pamilya, dili iyang kaugalingon nga kusog, kundi ang kusog nga nagagikan sa Ginoo. Kay ngano man, kung magbarog lang bitaw gyud nga lig-on pod ang mga amahan karon nga panahon, malikayan man nato nang gitawag nga mga broken family. Mao man ang rason nganong daghan mga broken families karon nga panahon. Say kay magtinudloay ra ba ta, sala man ko sa akong asawa, father. Sala man ko sa akong mga anak. Sala man ako, father, nga amahan. No? Tanawa ang libro sa Genesis. Di ba? Sa dihang nakasulod na ang sala, nagtinudloay na si Adan o si Eva, di ba? Ingon unsay giingon ni Adan? Ang babae manggod. Ano mangil na. Pero kinsa gisulutan, kang kinsa ang bugat nga silot, naa sa lalaki. Okay? Bisan tuod ang babae nakasala, naa sa lalaki ang bugat nga silot. Kay ngano man, kay dapat siya ang responsible ato nga panghitabo. No? Mo na nga, awato nato, no? Mangandoy ta. Kung ikaw na kay mga anak nga lalaki, no? Iampo na sila, labi na gyud mga anak nga lalaki, iampo na sila nga pag-abot sa panahon nga sila napoy mahimo mga amahan, mahimo gid unta sila mga Diyos nun nga mga amahan sa ilang kaugalingong pamilya. No? Mo nagikinahanglan nato karon. Ingon ta, Lord, we need revival, no? Bisan gani diri sa simbahan, no? Nindot kaayo kun ang tanan nga mga pamilya, mga amahan sa tagsa-tagsa ka pamilya magpakaamahan gyud, no? Kana bang dili lang igo ka provider lang. Ang being a provider is just one aspect sa usa ka amahan. But dili lang na mao tanan, no?
Matod pa nila ang amahan ko no usa ka teacher, superhero, doktor, no? Provider, counselor, di ba? Advisor, uguban pa daghang kay description sa usa ka amahan. Ngano man tungod kay ingana man ang Ginoo, ingana man ang atong langit ng amahan. Una nga I hope and pray nga kini nga karong adlaw nga Feast of Saint Joseph, no? Nga mamalandong ta, no? Ang kalibutan wala nagkinahanglan og superhero. Ang kalibutan nagkinahanglan og mga maligdong nga mga amahan nga willing nga mubarog para sa Ginoo, sama ni San Jose. Bisag tuog nahadlok siya kay imagine betrothed na siya kang Mary. Unya all of a sudden wa na niya may love tisukan nagkaburos. Diba? Si San Jose gipakita niya ang iyang pagkatawhanon. Nahadlok siya. Mo desisyon na lang unta siya nga bulagan na lang niya. No? Di na lang sila magpadayon og pagkasal. No, especially speaking of kahadlok, no? Mga dagan karon mga pulpul nga mga mahan, mudagan sa responsibilidad sa ilang pamilya. Ilabi na makaburos, manaibaw-an nga nakaburos. Maumaog sila kahuyangon ni San Jose. Hadlok dayon na mugunahuna lang ang mudagan. Pero ang nakalamang ni San Jose, wag siya mudagan. Ngano man, kay nagmasinugtanon man sa Ginoo, mas nilabaw man ang iyang pagtahod sa Ginoo kaysa iyang kadlok. No? Pero mga amahan karon labi na mga batan-on, maka disgrasya gani, dagan. Wa nagunahuna nga dako kay og impact nga ilang gihimo sa maong babayi og sa ilang anak. Ang ending, ang bata, wa pagay na tao, broken na. Pagdako, broken lang gyapon. Unya, makig-reunite dayon sa anak dayon, inigdako-dako ng bata. Unya, di pa musabot, nganong suko kayo yung anak sa iya ha. Ano man, alang-alang, napanastiya sa iyang inahan, gihimo na nimong broken. No? Hindi lang ingana, uban mga amahan nga, tuod, pamilya na. Anak. Gibiyaan po ng pamilya para sa lain. Nindagan sa responsibilidad. Nagsaad-saad nga muhatag sustinto. Agi muhatag sustinto. Labaw pas thank you, God. No? Haya pa na pugos magpaka-amahan kay pakasuhan na dito sa DSWD sa Bausi. Haya pa. No? Unsa ka na klase nga kinaiya? Dili man kinaiya sa amahan, kinaiya as talawan. Wala ang atong kalibutan na wala nagkinahanglan sa ingana nga klase nga tao. Nagkinahanglan ta og parehas ni San Jose nga taliwala sa kahadlok, no? Padayon gyapon nga tuman sa sugo sa Ginoo sa himo sa iyang kabubuton. Ug tan-awa, napanalipdan si Maria, napanalipdan si Jesus, no? Mao na nga gitawag na si San Jose nga patron, no, sa kinatibuk-an nga simbahan. And even, do you know, in the ministry of deliverance and exorcism, Saint Joseph is called as the terror of demons. Hadlok na ng mga yawa pagkang San Jose by the mere mention of his name, no? I-mention lang nimo ng ngalan nga Saint Joseph, magkurog ang mga yawa anak. Ngano makurog man sila? Dili tungod kay kadaganon si Jose, dili. Tungod kay taliwala sa iyahang kahadlok, no? Pero nituman gihapon siya sa kabubuton sa Ginoo o nagpakamahan kang Hesus. Mabitaw nga si Hesus maayo gito nga panday or karpintero tungod ni San Jose. Fathers, no? Mga amahan, this is my challenge to you. What kind of legacy that you are willing to leave para sa inyong mga anak? Unsa man nga klase nga kabilin ang inyong gusto nga inyong mapasa para sa inyong mga anak? Ang inyong pagkapalahubog, ang inyong pagkasugarol, no? Ang inyong pagkadili hinimba?
unsa man nga klase nga kabilin ang atong bilin pa sa atong mga anak, no? And even, and even to the parents, no, especially to the single parents, no, nga nagbuhi sa ilang mga anak o pamilya, especially sa mga asawa nga sila na lang ang nagpakaamahan, manang sa Tagalog inatay, no, ina at tatay. Ayaw mo kaguol taliwala sa inyong sitwasyon tungod kay ang inyong langitnon amahan, no, mao'y nag-sustain sa inyo ha, mao'y nagtudlo sa inyo ha, mao'y nagpuno sa kakulangon sa mga amahan sa inyong mga anak despite sa ilang gihimo. Still, no, learn to forgive them and release them and itugyan sila sa Ginoo. No? And be contented nga bisag unsa man nga mga kakulangon ang Ginoo may mupuno ana. So, mao na nga this morning and today, the feast of Saint Joseph, may we be inspired, no, may we be inspired to inspire more men, no, nga pag-abot sa panahon nga sila na pod mahimong amahan, they will follow the example of Saint Joseph. Please stand.